Kilalanin natin ang Makata ng Qatar na kinilala sa kanyang mga nobela na malapit ng isalin sa libro para sa Iba Ka, Pinoy. Ngayon, kilalanin natin ang kakaibang Pinoy OFW dito sa Qatar na siyang kauna-unahang Pilipino na binigyan ng pagkakataon sa bansang ito upang ilimbag ang kanyang libro na may pamagat na Love Bus. 10 taon gulang pa lamang si Francisco Morilao na mas sigit na kilala sa pangalang Kiko ay kinakitaan na siya ng hilig sa pagsusulat. Anumang paksa na kanyang isusulat, lalong-lalo na sa mga paksa na may kinalaman sa pag-ibig, ay madali nitong naipapahayag na may kakaibang haplos at kiliti sa mga bumabasa. Subalit dahil maagang napasabak sa pagtatrabaho upang kumita ng pera para sa kanilang pamilya, matagal na panahon din ang huminto si Kiko sa pagsusulat. Noong 2008, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Qatar. Dala ng pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay at upang malibang, ipinasya ni Kiko na muling balikan ang kanyang hilig sa pagsusulat sa pamamagitan ng paggawa ng blog sa internet. Paano mo napagsabay ang pagiging empleyado sa pagsusulat sa bloggers? Nung naging empleyado ako sa Al Jazeera Printing Press, dalawa kasi kaming designer doon. Ngayon, napunta ako sa evening shift. Ang oras namin is 2 to 10. So, mahaba yung time ko sa umaga. Which is bilang isang bagong OFW kasi fresh OFW ako. Siyempre, nandoon yung pagiging homesick. Ngayon, ang naging exit ko is magsulat. Sa pamamagitan ng kanyang mga obra na may kinalaman sa pag-ibig, madaling nakuha ni Kiko ang atensyon ng kanyang mga mambabasa, na labis na nagpagkagiliw sa kanyang mga isinusulat. Dahil sa magandang pantanggap ng kanyang mga taga-subaybay, lalo pang pinagbuti ni Kiko ang kanyang pagsusulat, kung kaya't hindi nakapagtataka nang mapagwagian niya ang isang contest na inorganisa ng Pinoy Blog Awards para sa kanyang lahok na wala kasing cellphone si Lola, kung saan nagwagi ito bilang Nokia Connecting OFW Families Best Entry Award, at ang kanyang entry na kada buwan ay Pasko sa pamilya ng OFW ay nagwagi rin ng John Robert Powers Most Interactive Blogger Award na may temang Strengthening OFW Families, Stronger Homes for a Stronger Nation. Sa loob lamang na maiksing panahon ay naabot na agad ni Kiko ang kanyang pangarap bilang isang manunulat dahil ayon sa kanya, malapit nang mailathala dito sa Qatar ang kanyang kauna-unahang libro na may pamagat na Love Bus. Ang isa po sa masasabi kong pinaka-highlight na aking karir bilang manunulat na internet ay ang mailathala ang aking libro na pinamagatang Love Bus 1 and 2 na sinusubaybayan ng mga OFW dito sa Qatar. Nasa process na po ito ngayon ng pagpiprinting at sa lalong madaling panahon ay maaari na itong mabasa ng ating mga kababayan dito sa Qatar. Sa paglabas ng kanyang libro, ito ay maituturing na tagumpay, hindi lamang ng kanyang mga kapwa OFW, kundi pati na rin sa lahing Pilipino. Kaya naman, saludo kami sa iyo, Kiko, dahil muli mong ipinakita sa mundo na iba ka, Pinoy. Ito si Jojo Junio, nag-uulat para sa Balitang Q. Para naman sa Balitang Sports, ibabalita namin sa inyo ang mga kapanapanibik na bakbakan ng mga Pinoy basketball players. Narito ako ngayon sa Al Ali Sports Club upang tunghayan ang championship ng Qatar Steel at Layton na paliga ng pag-iribang Bicol-Non Qatar 4th season. Pagkatatag ang koponan ng Layton laban sa Qatar Steel upang sa huling sandali ay makamit ang pinakakaasam na kampyonato sa katatapos na 4th Invitational Basketball League na inorganisa ng pag-iribang Bicol-Non Qatar sa Al Ali Sports Club. Naging mainit ang kantyawan ng mga manonood dahil sa halos kabuuan ng laban ay magkadikit ang puntos ng magkabilang panig. Subalit sa huling bahagi ng laro ay dito na umalagwa ng sunod-sunod na puntos ang Layton upang makuha ang pinal na 78-63 puntos. Samantala, nakamit naman ng Sky Oryx Joint Venture ang katlong pwesto laban sa Noel Mindanao team. Tinanghal naman na MVP ng liga si RJ Gonzalez na ayon sa kanya, teamwork ang naging susi kung bakit nakamit niya ang nasabing karangalang. Siyempre, nahirapan kasi ang lakas ng kalaban namin. So, naging maganda yung takbo ng team namin. So, kaya nakuha itong MVP nito.
Ayon naman sa Pangulo ng PIBQ na si Ginoong Alan Bulan, ang 4th IBL season ay isa lamang sa mga proyekto ng kanilang organisasyon na naglalayong makalikom ng pondo para sa kanilang mga proyekto sa kapakanan ng kanilang mga kababayan sa Bicol. PIBQ IBL 4th season, tulad ng mga nasimulan na natin proyekto, ito ay just to raise a fund para sa ating mga sinusuportahan sa lalong-lalo na yung mga kabataang may kakayanang mag-aral pero wala silang kakayanang pinansyal. So sinusuportahan natin sila lalo na sa probinsya ng Bicol. Mula rito sa Al-Ali Sports Club, Melvin Yadaw, nagbabalita para sa Balitang Q. Narito po ako ngayon sa Royal Taste Restaurant upang saksiyan ang kauna-unahang conversion ng Reform ay United Guardians Brotherhood International Incorporated. Nagsagawa ang Reform and United Guardians Brotherhood International Incorporated ng kauna-unahang convention na ginanap sa Royal Taste Restaurant. Nagkaroon din ng paglalagay ng SAS upang bigyang pagkilala ang mga naitalagang founder ng bawat lugar sa kanilang pinamumunuan. Kasunod dito ang seremonyal na pagsasali ng responsibilidad sa mga naitalagang leaders sa pamamagitan ng ilaw mula sa isang sulok. Nanumpa naman sa kanilang mga bagong tungkulin ang mga naitalagang leader upang formal na tanggapin ang hamon ng kanilang bagong posisyon. Namahagi rin ng sertipiko ng pagkilala ang RUGBII sa pangunguna ng kanilang national founder na si Manny Camato upang bigyang pagkilala ang mga kasapi na nagbigay ng mahalagang oras at panahon para sa kanilang samahan. Pinuri naman ni Colonel Darwin Z. Guerra, pinuno ng Task Force Mindanao at naging commander ng Army Special Forces Regiment to East Timor na isa sa mga panauhin sa okasyon ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga guardian sa komunidad. Samantala, pinapurihan naman ni Noli Perez, chairman ng Aguman Kapampangan Kabalen, ang mga kasapi ng guardians na aktibong sumusuporta sa mga programa ng Filipino Community Alliance, PhilCOA, kung saan siya ang tumatayong chairman ng Crisis Committee. Huwag po tayong magsawang tumulong sa kapwa Pilipino natin dito. At dito po meron po isang guardian na rugby. At magpapasalamat po. Napakasipag niya po. Laging tumatawag sa akin. Hindi lang po mabilang ang tinulungan namin pumunta doon sa polo. Sa pamamagitan niya, so binibigyan ko po sa instruction kung paano yung gagawin niya. Sa kasalukuyan, umaabot na ang bilang ng miyembro ng RUGBII sa halos 500 na karamihan ay nandito sa Qatar at patuloy pang nadaragdagan. Sa mga hindi pa guardians members natin, ng mga guardians na hindi ng mga kapatid natin, ang pagsali at pag-anib sa isang organisasyon katulad ng guardians ay isang magandang himplo para sa pagtulong at pagkakaisa ng bawat Pilipino. At magiging isa tayong modelo sa pagbabago at makatulong sa nakakarami. Kaya hinihikayat ko ang lahat, no? Lalo na sa mga hindi pa mga guardians, na gusto nyong umanib, pwede kayong makipag-coordinate sa amin at sa lahat mga members ng guardians para magiging ganap kayo na member kasi mayroon din tinatawag natin dito ng mga orientation. Mula po rito sa Royal Taste Restaurant, Rico De La Rosa nag-uulat para sa Balitang Q. At binabati ko rin ang Balitang Q para sa ginawa nilang launching at ngayon ay patuloy na ginagawa nilang paghahanap ng mga makabuluhan, masasaya at interesanteng mga kwento nating mga Pinoy dito sa Doha, Qatar. Kami ang Scouts Royal Brotherhood, Qatar Alumni Association. Makikibalita kami sa Balitang Q. Huha! Kami ang RUGBII. Makikibalita kami sa Balitang Q. Narito po ako ngayon sa Royal Taste Restaurant. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Ngayon, kilalanin natin. Ready, go. Mula rito sa street number 43, Doha... Ay, mali.